Mic test. Magandang umaga po. Okay. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at mapapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 14. Unang Korinto chapter 14, verse 40. Unang Korinto chapter 14, verse 40. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Okay. You know, right? What's the slogan of this year? Nalalaman niyo po yung slogan po natin sa taong ito. Ano po? Obedience, right? Pagsunod Obey, po. right? Obedience. Yeah, so this year, especially this year, let's more practice obedience. Lalong higit po sa taong ito ay isagawa po natin ang pagsunod. Obey to the Lord. Sumunod sa Panginoon. Obey to the Word. Sumunod sa salita. Right? That's the way we learn, right? Obey to the Word. Sa nakaraang linggo, napag-aral nating sumunod sa salita. Meron pa, isa pa. Obey to the order. At sumunod po ay sumunod sa kaayusan. So, unang Korinto 14 verse 40, subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Kaayusan, right? May kaayusan. Ang pagsunod sa Diyos ay maring ituring na pagsunod sa kaayusang itinakda ng Diyos. Apo ba? Isipin natin ang tungkol sa kaayusan at gawin nating taong ito na tayo'y susunod sa kaayusan. Okay? Una, kailangan malaman ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Okay, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto 14, you found, right? Verse 33. Chapter 14, 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ayaw ang Diyos ng kaguluhan. Tama? Kundi ng kapayapaan.
kapayapaan. Yeah. So peace right here, kapayapaan. Peace comes from the order. Yung kapayapaan po ay nagmumula sa kaayusan. Yeah. Without the order, no peace. Kung walang kapayapaan po, wala pong kaayusan. Kapag walang kaayusan, nakakaroon ng kaguluhan. Tama ba? Ang paglabag sa kaayusan ng Diyos ay tiyak na magdudulot ng problema. Makikita natin na itinatang ng Diyos ang kaayusan sa kanyang likha. Genesis chapter 1 says the creation of God, right? Sinasabi po ng Genesis chapter 1 yung paglikha po ng Diyos, di ba po? At first, no order. Una, wala pong kaayusan. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 1, verse 2. Genesis chapter 1, verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ibig sabihin, walang kaayusan. Tama? But God created the heaven and the earth through His word, right? Subalit nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa magitan ng kanyang salita. When the word of God come, the order was established. Kaya nung dumating ang salita po, naitatag po ang kaayusan. Ang Diyos ay nagtatang ng kaayusan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa isang magulo, nakakaroon ng kaayusan. Pareho, church. When church start, no order. Kaya nung magsimula po yung church, wala rin pong kaayusan. Very complicated, confused. Kaya magulo po at mahirap. But gradually, when the word of God entered to the church, Pero unti-unti, yung salita po ng Diyos ay pumasok sa loob ng church. then gradually the order is established. At unti-unti, yung kaayusan po ay naitatag. So, right? Yeah. Our church has an order, right? Order. Right? Kaya yung ating church po, mayroon pong order. But maybe when start the church, maybe no order, right? Pero marahil nung nagsimula yung church po, wala pong kaayusan. Yeah. Sa mundong ito, ang mga batas ay itinatag at mga parusa ay ibinibigay upang magtatang ng kaayusan. Tama po ba? What will happen if no any law in this world? Ano mangyayari po kung walang batas sa mundong ito? What do you think? Ano po sa tingin ninyo? No any Philippine law, no any judgment. Na walang batas ng Pilipinas, walang paghuhukom. Anong mangyayari? Yeah. It will be very complicated, right? Opo, napakagulo po. Maybe yeah, it's not easy to have a peace in your place, right? At marahil hindi po madaling magkaroon ng kapayapaan sa inyong lugar. Ang ating panahon ay nasira ang kaayusan ng Diyos dahil sa
bagsak ng tao dahil sa kasalanan ng tao. Tama? Yeah, so, right, God created man and woman Nilikha ng Diyos po ang lalaki at babae. for our time, right? This order was broken already. Pero sa ating panahon po, di ba? Yung kaayusang ito ay nasira na po. There are many homosexuality, right? Napakarami pong mga bakla at tomboy. This order was already broken, right? Kaya yung kaayusang ito ay nasira po. In the school, the student, they don't honor their teacher. Sa school po, yung mga estudyante, hindi nila iginagalang yung kanilang mga guro. They don't obey to the teacher. Hindi sila sumusunod sa kanilang mga guro. In the house. Sa bahay po. Now, the children, they don't obey to parents. Ngayon po, yung mga anak, hindi sumusunod sa mga magulang. Sometimes they against the parents. Minsan, nagiging laban pa po sila sa mga magulang. The order was broken, right? Kaya yung kaayusan po ay nasisira. And last time we learned, right? The wife needed to obey to husband, At right? nung nakaraan po, napag-aral natin, yung asawang babae, kailangang sumunod sa asawang lalaki. Right from our time, Pero ano po yung nangyayari sa ating panahon? the wife, looks higher than the husband. Yung asawang babae, mukhang mas mataas po kayo sa lalaki. God's order was broken. Kaya yung kaayusan ng Diyos po ay nasisira. But we shouldn't follow this word. Pero dapat na huwag tayong tumulad sa sanlibutan ito. Sa ganitong mga pagkakataon, mas dapat nating itatang ang kaayusan ng Diyos. So, last time we learn what we have to obey. Kaya sa nakaraan, napag-aralan po natin kung ano yung dapat nating sundin. Right? We have to obey to the authority of this world. Kailangan nating sumunod sa otoridad ng sanlibutan ito. And in the house, right, the wife needed to obey to husband. At sa bahay po, di ba, kailangan ang asawang babae sumunod sa asawang lalaki. In the house, the children needed to obey to parents. At sa bahay din po yung mga anak kailangan sumunod sa mga magulang. In workplace, the servant needed to obey to the master. At sa trabaho naman po yung mga lingkod kailangan sumunod sa kanilang mga amo. Right? Because it's the order God established. Dahil yan po yung kaayusang itinatag ng Diyos. And then, this time we think about the order in church. At sa pagkakataong ito, pag-isipan po natin yung order o kaayusan ng church. mayroon kaayusan na itinatang ng Diyos sa loob ng church. Ang ugnayan ng Kristo at ng church ay tulad ng ugnayan ng ulo at katawan. Tama ba? We know, right? Ephesians chapter 1, 22 and 23 said, right? Nalaman po natin ito sa sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 22-23. Yeah. Church is a body of Christ. Na yung church po, ito yung katawan ni Kristo. And Christ is the head of church. At ang church, si Kristo yung ulo ng church. Kaya ang katawan ay sumusunod sa ulo. Na siyang pagtulad sa kaayusan ng Diyos. At tayo ay mga bahagi ng katawan. Tama ba? Saved Christian, we are the member of the body, right? Kaya mga ligtas na Kristiyano, tayo po'y bahagi ng katawan. Ang mga bahagi ay dapat sumunod sa katawan, right? As a member, we have to obey to our body, church. Bilang mga bahagi, kailangan nating sumunod sa ating katawan, ang church. Because it's the order God established. Dahil ito po yung kaayusang itinatag ng Diyos. At ang
pagsunod sa church ay ang pagsunod sa mga minister at mga leaders na itinatang ng Diyos. So we need to know the order. There is the order for the minister. Kaya kailangan nating malaman po na mayroong kaayusan po para po sa mga minister. There is the order for the leaders. At meron din pong order doon sa mga leaders. Yeah. Sa loob ng church, mayroon iba't ibang mga paglilingkod na itinatang ng Diyos upang magtatang ng kaayusan. Okay? Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 4, 11 and 12. Efeso chapter 4, 11 and 12. Efeso chapter 4, 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yeah. Verse 11, right? Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Our time, no more apostle and the prophet. Kaya sa ating panahon po, wala na pong mga apostol at mga propeta. Because the Bible was already complete. Dahil ang Biblia po ay tapos na. No need, right? The apostle and prophet, Kaya right? hindi na po kailangan ng mga apostol at mga propeta. So our time, we still have evangelist, the pastor, and the teacher. Pero sa ating panahon, meron pa rin po tayong ibanghilista, mga pastor at mga guro. Yeah. They are the minister got established. Sila po yung mga minister na itinatag ng Diyos. Anong purpose? Verse 12. For the equipping of the saint, for the works of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So for this purpose, God established the minister in church. Kaya para sa layuning ito, kaya itinatag ng yung minister sa loob ng church. Ang pagpapanatili ng sariling posisyon sa bawat paglilingkod ay ang pagsunod sa kaayusang itinatang ng Diyos. Okay? Pag-isipan natin una, mayroon kaayusan para sa mga pastor. I'm pastor, right? Yes, si pastor po ay pastor. It's mahirap. I have to say about it. Kaya napakahirap pong sabihin ang patungkol dito. But we have to learn the order. Pero kailangan nating matutunan po yung Because kaayusan. the Bible says. Dahil yan po yung sinasabi ng Biblia. That's why even mahirap, I have to say. Kaya kahit mahirap po, kailangan ko pong sabihin. Ang evangelista o pastor ay isang guro ng salita. Isang guro ng salita. Okay? That's why as a pastor, I preach the word of God. Kaya bilang isang pastor, kailangan pong ibahagi yung salita ng Diyos. I'm the teacher who teaches the word of God. Kaya siya po ay isang guro na nagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil siya ay isang guro ng salita, kinakailangan ng paggalang. Not of course my side, not easy, right? I say to you, you have to honor me, right? Kaya para sa akin, ang hirap pong sabihin na kailangan niyo po akong igalang. I don't say you have to honor me. Hindi ko po sinasabing kailangan niyo po akong igalang. Because I am the
teacher who teach the word, that's why your side. Yeah, you need to honor. Dahil ako po ay isang guro na nagsasalita ng salita ng Diyos, kaya para sa inyo po, kailangan nyo akong igalang. Because of the position, I preach the word. Your side you need to honor. Dahil sa katayuan po na ako'y nagtuturo ng salita ng Diyos, kaya kailangan nyo po akong igalang. Not just because of me. Hindi lang po dahil sa ako. Naintindihan niyo po? You have to understand? Intindihan po? Don't misunderstand. Wag po. The pastor, why? He say, he have to honor him. Huwag kayong magkaroon ng maling pag-unawa. Sinasabi ni Pastor, kailangan siyang igalang. Naintindihan? You have to understand. Don't misunderstand. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkakaunawa. Dahil siya ay isang guro ng salita, kinakailangan ng pagkalang. Because the Bible said, unang Timoteo chapter 5, Unang Timoteo po, chapter 5. unang Timoteo chapter 5, verse 17. Chapter 5, verse 17. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Yan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Yeah. Right? Our time, the pastor, right, teach the word and the doctrine. Kaya sa ating panahon, yung mga pastor po yung nagtuturo ng salita ng Diyos ng pangangaral. Because it's of course in church, all member are same equal. Dahil sa church po, lahat ng mga membro po bahagi ay pare-pareho equal. But the pastor, because of his position, preach the word. It's important. Pero dahil ang pastor po ay nasa katayuan ng nagtuturo, kaya ito po ay mahalaga. Don't misunderstand. Pastor superior than other member. Huwag kayong magkaroon ng maling pag-aunawa na yung pastor mas mataas kaysa mga member. Just his position is important. More important. Yung kanyang katayuan lang po yung mas mahalaga. Because his position is the position that preach the word. Right? Dahil yung kanyang katayuan po ay katayuan na nagtuturo ng salita. All member are important. Right? Lahat ng mga membro po may mahalaga. All member are equal. Lahat ng mga member po ay equal. Same in the house, right? We learn in the house, right? The wife need to obey husband. Ganon din po sa bahay. Yung mga asawang babae kailangan sumunod sa asawang lalaki. It doesn't mean husband better than wife. Hindi nangangulugan yun. Mas magaling yung asawang lalaki kaysa sa babae. Husband is superior than to the wife. Na mas mataas yung asawang lalaki kaysa sa asawang babae. No, pareho, right? Hindi po, parehas lang po. Right? Before God, pareho, right? Sa harapan ng Diyos, pareho lang po sila. But because of the position of a husband, wife needed to obey to husband. Pero dahil sa katayuan ng asawang lalaki, yung asawang babae po ay kailangang sumunod sa asawang lalaki. Because husband is the image of Christ, right? Dahil yung asawang lalaki po yung larawan ni Kristo. That's why wife needed to obey. Kaya yung asawang babae kailangang sumunod. Same in church, right? Ganon din po sa loob ng church. So you need to clearly understand. Galatians chapter 6. Sa Galatia po, chapter 6. Chapter 6, verse 6. Chapter 6, verse 6. Chapter 6, verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. So, my side, my love to mention it. Right? Para sa akin, para kay Pastor, napakahirap po itong banggitin. But it's for you. Pero para ito po sa inyo. Actually, it's not for me. Sakto na hindi po para kay Pastor. It's for you. Yan po ay para sa inyo. Because when you obey the order for the minister,
you are the one who will be blessed. Dahil kapag kayo ay sumunod sa kaayusan ng minister po, kayo po yung pagpapalain. When you obey to me, I don't be blessed. Kapag sumunod kayo kay pastor, hindi po si pastor yung pagpapalain, But you will be blessed, right? kundi kayo po yung pagpapalain. Pareho, right? God commanded, wife, obey to husband. Ganun din po, iniutos po na yung asawang lalaki sumunod. Maybe Yung asawang babae, when sumunod sa wife lalaki. obey to husband, maybe husband, masaya. Kapag sumunod yung asawang babae, yung asawang lalaki, maraming magiging masaya po. But he will not have any blessing. Pero hindi po siya magkakaroon ng anumang pagpapala. Tama? Husband doesn't have any blessing. Yung asawang lalaki hindi magkakaroon ng pagpapala. But why? Pero yung babae, When she obey, kapag siya ay sumunod, she will be blessed, siya right? po ay pagpapalain. Naintindihan niyo po? It's for the wife, Kaya right? yan po ay para sa babaeng Not asawa. for the husband, right? Hindi po para sa lalaki. Pareho. Yeah. So if you obey to the minister, you are the one who will be blessed. Kaya kapag sumunod kayo sa minister, kayo po mismo yung pagpapalain. At kapag nagkaroon tayo ng pagkalang sa mga pastor, mas maayos tayong makatututo ng salita. It means, when you honor the minister who preach the word, you can learn many things. Ibig sabihin, kapag ginalang nyo po yung mga minister na nagturo ng salita, marami po kayong matututunan. Because you will really accept the word as the word of God. Dahil talagang tatanggapin ninyo po yung salita bilang salita ng So Diyos. let's go. You don't honor the pastor. Pero pagpalagay natin, hindi nyo sinusunod yung pastor, hindi nyo You ginagalang. just judge the pastor. Hinahatulan mo lang yung pastor. Then the word of God does not work in you. Kung kayo yung salita ng Diyos po, hindi po kikilos sa'yo. Whatever the pastor preach the word of God does not enter in your heart. Ano man yung ituro ng pastor, yung salita ng Diyos, hindi papasok sa iyong puso. You will just judge the pastor, right? Hahatulan mo lang yung pastor. Yeah, it's a great loss in your Christian life. Kaya ito po yung malaking pagkasayang sa iyong buhay, Of Kristiyano. course, sometimes the minister also have a problem, have many mistakes. Siyempre po, minsan yung minister, mayroon siyang pagkakamali, mayroon siyang problema. He's also not enough, right? Hindi rin po siya sapat. But yeah, you need to try to honor him. Pero kailangan niyo po siyang igalang. Then the word of God will be helpful in your Christian life. Kung gayon ang salita ng Diyos ay makakatulong sa iyong buhay, Kristiyano. Naintindihan niyo po? Yeah, that's why even my side not easy to mention it, but it's for you. Kaya pa kahit na para sa akin ay mahirap banggitin ito, pero para po ito sa inyo. It's not for me. Hindi yan para kay pastor. Okay? Ang mayroong kaayusan para sa mga leaders, noong panahon ng lumang tipan, mayroong mga pinuno ng libo-libo, ng daan-daan, ng limampu, at ng sampu-sampu na itinatang ng Diyos. Sila ang modelong leaders ng church sa kasalukuyan. Buksan mo ang Biblia, Exodus 18. Sa Exodo po, chapter 18. Exodus 18:24. Chapter 18 verse 24. 24 hanggang 26. 24 hanggang 26 po. Exodus 18:24 hanggang 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't pinakinggan ni Moises ang kanyang biyanan at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Pumili si Moises ng mga lalaking may kakayahan sa buong Israel at ginawa niyang pinuno sila sa bayan. Mga pinuno ng libo-libo, ng daan-daan, ng 50-50 at 10-10. Pumatol sila sa bayan sa lahat ng panahon. Ang mabibigat na usapin ay kanilang dinadala kay Moises, subalit bawat munting usapin ay sila-sila ang nagpapasya. In the Old Testament, right? Israelite escaped from Egypt.
Sa lumang tipan po, yung mga Israelita nakaalis sa Ehipto. Yeah, they entered to the wilderness. Pumasok po sila sa ilang. Yeah, they were on the way to go to Canaan. At papunta na po sila doon sa lupain ng Kanaan. At the time, Moses, right? Moses was the leader of Israel. At sa panahon iyon, si Moises po yung pinuno ng Israel. But at that time, right? How many Israelite was there? Pero sa panahon iyon, gaano karami po yung Israelitang nandoon? You know, Alam niyo mo ba kung ilan? when Israelite escaped from Egypt, how many people? Nung umalis po yung mga Israelita sa Ehipto, gaano karami po sila? Six. Yeah, 600,000, right? 600,000. 600,000. Only the adult men, Yung mga kalalakihan lamang po Yeah. matatanda. over 20. Yung Yes. sa edad na 20. If so, if we include woman and the child, how many? Kaya kung kasama po yung mga bata at mga matatanda, gaano po karami? Maybe around expect number 3 million. Marahil, humigit kumulang sa 3 milyon. Maraming tao, right? Maraming tao. Ano po ba? If many people, meron maraming tao, what happened? Kung ganun karaming tao po, gaano po yung mangyayari? 15 people, maraming problema. Kaya sa pagitan ng mga taong ito, nagkakaroon ng maraming problema. Ano po ba? Sometimes they are fighting. Minsan sila ay nag-aaway. Right? Then, when they have the problem, they came to Moses. At kapag meron silang problema, lumalapit po sila kay Moises. Please help, please solve this problem. O Moises, pakiusap, lutasin mo yung problemang ito. Whole day, he have to solve the problem. Buong araw, kailangan nyo pong lutasin yung mga problema. Every day, he doesn't have a time to rest, right? Araw-araw po ito at wala siyang oras para magpahinga. Mayra? Naintindihan situation? Naintindihan? Naintindihan po ba? Yeah. That's why Moses' father-in-law suggested, Kaya nga, yung mother and yung you cannot do like that. di mo pwedeng magawa yan ng ganyan. You cannot do like that. Di mo magagawa If yan. you continue like that, you'll patay. Kung patuloy mo gagawin, mamamatay ka. Sobrang Mayra. Yeah. That's why you can set the ruler of Israel. Kaya magtalaga ka ng mga pinuno ng Israel. Ruler of 1,000, Pinuno ng libo-libo, ruler of 100, pinuno ng daan-daan, rulers of 50, pinuno ng ruler lima-limampu, of tens. pinuno ng 10-10. Then small problem they can solve. Kung ngayon yung malilit na problema, sila yung You maglulutas. can commit them. They can solve. Ipagkatiwala mo sa kanilang sila yung maglutas. You can just solve a big problem. Ang lulutasin mo lang yung malalaking problema. That's why, right? Moses accepted. Kaya tinanggap po ito ni Moises. That's why in Old Testament, right? There was the ruler of Israel. Kaya sa lumang tipan po, meron pong mga pinuno ng Israel. It's the image of leaders in our time. Ito po yung larawan po ng mga leaders sa ating panahon. Pastor alone cannot help all the brothers and sisters, right? Kung pastor lamang po, hindi niya magagawang tulungan lahat ng mga kapatiran. That's why kailangan leader. Kailangan leader. So but we have to know who set leader. Pero kailangan nating malaman, sino po yung nagtalaga ng leader? Don't think pastor set the leader. Huwag niyong isipin, yung pastor yung nagtalaga ng leader. You have to know God set the leader. Kailangan niyong malaman, ang Diyos yung nagtalaga ng leader. God just use a pastor to set the leader. Ginamit lamang ng Diyos ang pastor upang magtalaga ng leader. That's why you have to obey to the leader. Kaya nga po, kailangan yung sumunod sa mga leader. Ang pagsunod natin sa mga leaders na itinatang ng Diyos ay ang pagsunod sa kaayusang itinatang ng Diyos.
북사모항 비블리아 Hebrew chapter 13. Hebreo po, chapter 13, Hebrew chapter 13, verse 17. talata 17. Hebrew chapter 13, verse 17. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito, hindi ito magiging pakimakinabang sa inyo. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Mga namumuno sa inyo ay leaders, right? Leaders. Ngayon, leaders. Sumunod kayo at pasakop sa mga leader. 북사모항 비블리아 unang Korinto 16. unang Korinto 16. verse 16 hanggang 18. unang Korinto 16. verse 16 hanggang 18. Okay, 16 hanggang 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Iniiling ko sa inyo na kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila. Ako'y natutuwa sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Acaiko sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinanan nila, sapagkat pinagganhawa nila ang aking espiritu at ang sa inyo, kaya't magbigay kayo ng pagkilala sa gayong mga tao. Kayo ay pasakop sa kayong mga tao, mga tao din dito ay leader sa bawat isa na gumagawang kasama nila. Because the leader, right, they sacrifice, they do a lot of labor for the works of God. Right? Dahil yung mga leader, marami silang nagiging pagpapagal po para sa gawain ng Diyos. The leader sacrifice for you. Yung mga leader po yung nagsasakripisyo para sa inyo. For the church, right? Para sa church po. That's why your side, you need to obey to him. Kaya them. para sa inyo po, kailangan yung sumunod sa mga leader. Ang Diyos ay nagtaktang ng mga leaders. Siyempre, minsan, maaaring may kagulangan ang mga leaders. Kayumpaman, kinakailangan ang pagsunod sa mga leaders. Huwag nating kalimutan na sila ay mga tagapaglingkod na itinakdang ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga taong may kapintasan upang gamitin ang kanilang mga kalakasan. Right, sometimes you can see some mistake or insufficient thing to the leader, right? Minsan maaaring makita nyo po yung mga pagkakamali at mga kakulangan ng isang leader. Leader also, as a man, they have a weakness. Yung leader din po bilang isang tao, meron din pong kahinaan. Then don't focus on their weakness. Kung gayon, wag nyo pong pagtuunan yung kanilang Don't kahinaan. focus on their mistake. Wag nyong pagtuunan yung kanilang pagkakamali. They have a good thing. Meron din silang mabuting bagay. Because they have a good thing, they use you as a leader. Dahil meron silang mabuting bagay, kaya ginagamit nila ito bilang leader. Because of their good thing. Dahil sa kanilang mabuting bagay. Halimbawa, in the Bible, how about Peter, Apostle Peter? Halimbawa po sa Biblia, paano naman po si Apostol Pedro? He was used by God preciously, right? Siya ay nagamit ng Diyos na makabuluhan po, di ba? Later, he also became the leader of a church. Kalaunan, siya na din po ay naging pinuno ng church. But Peter was also not enough, right? Pero si Pedro din po ay hindi sapat. He's a character, right? He's a character. Was a very hot temper. Yung kanyang pagkatao po ay mainitin yung ulo. When some problem happened, Kapag may problemang lumitaw po, nagagalit agad. right? Hot temper. Kaya mainitin po. It's not good, right? Hindi po yan mabuti, di ba po? Sometimes hot temper can hurt
the other, right? Minsan yung pagiging mainitin, nakakasakit sa iba po, di ba? God knows, right? He has a hot temper. At alam ng Diyos siya ay po'y mainitin ang God knows ulo. he's not enough, right? Alam ng Diyos na hindi po siya sapat. But God used him because he has also good things, right? Pero ginamit siya ng Diyos dahil meron po siyang mabuting bagay. When Jesus was resurrected, right? The many women, right? Many women found Jesus was resurrected. At maraming kababaihan po yung nakakita na si Jesus ay muling nabuhay. They informed to disciples. At ipinaalam nila sa mga apostol, Oh, Jesus was resurrected. o si Jesus ay muling In nabuhay. his tomb, wala. Sa kanyang libingan, wala siya doon. Then other disciples hesitate. At yung ibang mga apostol po nag-alinlangan. But Peter went there first Pero si Pedro yung una pong nagpunta doon. because he didn't fear any situation, right? Dahil hindi po siya natakot sa anumang sitwasyon. Right? It's a good thing, right? Good Yan thing. po yung mabuting bagay, di ba po? God used he's a good thing, right? At ginamit ng Diyos yung kanyang mabuting bagay. That's why try to look at good things over the leader. Kaya subukan nyo pong tingnan yung mabuting bagay ng leader. Then it's helpful. Kung gayon, makakatulong po ito. It's helpful for you Makakatulong ito para sa iyo. because you can really obey to the leader. Dahil ikaw ay talagang makakasunod sa leader. Right? We learn, right? Husband, if wife obey to husband doesn't have any blessing. Kaya kung yung babaeng asawa ay susunod sa asawang lalaki, hindi magkakaroon ng pagpapala yung lalaki. When wife obey to husband, wife receive the blessing. Kapag yung asawang babae yung sumunod sa asawang lalaki, tatanggap siya ng When pagpapala. you obey to leader doesn't have any blessing Kapag sumunod ka sa leader, yung leader hindi makakatanggap ng pagpapala. for you. Kundi ikaw, You who obey, you will be blessed. ikaw na sumunod, ikaw ay pagpapalain. If the leader is a more difficult person to obey, but you obey, you will be more blessed. Kung ang leader mo ay mahirap sundin, pero sumunod ka pa rin, ikaw pa rin po yung higit na pagpapalain. Naintindihan niyo po? Because God set the leader. Dahil yung Diyos po yung nagtalaga ng leader. It's the order God established in church. Yan po yung kaayusang itinatag ng Diyos sa loob ng church. Kaya palaging kinakailangan ang pagkakaroon ng puso na nais sumunod at magpasakop sa layunin ng church. Ang paglabas sa sariling posisyon sa loob ng church ay nangangahulugan paglabag sa kaayusan ng Diyos. Ang pagtuturo sa iba ay nangangahulugang paglabas mula sa sariling posisyon. Ang lumampas sa tungkulin na ibinigay sa atin ay paglabag sa kaayusan. So you have to know what's your position in church. Kaya kailangan nyo pong tingnan mabuti kung ano yung katayuan mo sa loob ng church. If you don't keep your position, you can not keep the order God established. Dahil kung hindi mo You cannot keep God's order if you don't keep your position. kapag hindi mo pinanatili ang iyong katayuan, hindi mo masusunod po yung kaayusan ng church. So I mentioned God established the pastor as a teacher who preached the word. Gaya po ng nabanggit po, tinalaga ng Diyos ang pastor bilang nagtuturo po ng salita ng Diyos. But that's why you are not the teacher who teach the Bible to the other, right? Kaya hindi po kayo yung mga guro na nagtuturo ng salita ng Diyos sa iba. That's why you have to be careful. Kaya kailangan niyo pong maging maingat. If you try to teach the other brothers and sisters, it's not your position. Kung sinusubukan niyo pong magturo sa ibang mga kapatid, hindi po yan ang iyong katayuan. It's not keeping God's order. At hindi po yan yung pagpapanatili ng kaayusan ng Diyos. Unang Korinto chapter 4, Buksan mo ang Biblia, Unang Korinto chapter 4.
Unang Korinto chapter 4 verse 6. Chapter 4 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat, upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. We have to know what's my position in church. Kaya kailangan po nating malaman ano yung posisyon ko sa loob ng church. Then we shouldn't escape from our position. At dapat na huwag tayong umalis po sa ating posisyon, katayuan. So in church, you belongs to isang group, right? Kasi sa church po, kayo po ay kabilang sa isang group. Di ba po? Halimbawa, we have right, father's group, mother's group, youth group, right, church school, right? Merong group, right? You belongs to some group, right? Kabilang po kayo sa isang grupo. And also we have a cell group according to your place. Meron din tayong cell group ayon po sa inyong mga lugar. You also belongs to cell group, right? Kaya kabilang ka din sa isang cell group. Di ba Each po? group has the leader, right? At yung bawat grupo may kanya-kanyang leader. Then, so in your group, of course, you have to obey to your leader. Siyempre po, sa inyong grupo, kailangan mong sumunod sa iyong leader. And then, if you have some problem, something in your group, you need to tell to your leader. At kung meron kang mga problema o ibang bagay sa inyong cell group, sa inyong group, isabihin mo ito sa leader. Halimbawa, you have some the family some problem or some family concern. Kaya mayroon kang problema sa iyong pamilya, Or sometime, right, it happened your family member passed away. at minsan nangyayari po na yung bahagi ng inyong pamilya, mayroon pong pumapanaw, Right, some big problem happened, right? na mayroong malaking problemang nangyayari po, di ba? Then it's the order you tell to your leader first. Kaya isang kaayusan po na isabihin mo muna ito sa inyong leader. Yeah, that's the order. Yan po yung pagkakasunod-sunod. And then the leader can inform to church. At yung leader po yung mag-i-inform sa church. Naintindihan niyo po? There is because that's why you need to obey the order in church. Kaya kailangan nyo pong sumunod sa kaayusan ng church. Yeah. And we have to know sa loob ng kaayusan ng church, mayroong pagbibigay ng supply. Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 2. Colossus po, Kapitulo 2, 19. talata 19. Chapter 2, verse 19. Chapter 2, verse 19 po. Colossians chapter 2:19, basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutususan at pinagsasanib sa magitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. It explains how does the supply come to us. Pinapaliwanag po nito kung paano dumadating sa atin yung mga tustos. Sa ulo, right? Sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan. Na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos.
ang spiritual na supply ay nang mumula sa itaas. Kaya mahalaga ang ugnayan sa mga leaders o mga pastor sa mga panahon ng hirap. Sa kayong paraan, mas makakatanggap tayo ng supply na bumaba mula sa itaas. So, especially when you have some difficulty problem, you need to get the supply from the Lord. Kaya kapag kayo ay merong mga kahirapan at problema, kailangan nyo pong matustusan mula sa Panginoon. But the supply come from the leader got established. Pero yung panustos po ay nagmumula sa mga leader na itinatag That's po. why when you have some problem, difficulty, you can have a fellowship with your leader. Kaya kapag meron kang problema at kahirapan, makipag-fellowship ka sa inyong leader. Then God will help you through the leader. Kung gayon, tutulungan ka ng Diyos sa pamagitan po ng leader. The supply come from the up. Dahil yung tustos po ay nagmumula sa itaas. At kapag lumilipad ng church, mahalagang makipag-ugnayan sa mga pastor. So, sometimes, right, you have the situation, you have to move a church. Di ba po, meron po mga sitwasyon na kailangan nyo pong lumipat ng church. For example, you have to go to Manila. Halimbawa, pupunta ka ng Manila. Then you have to move your church, right? Kung gayon, kailangan mong lumipat ng church po, di ba? So before move your church, it's better you have a fellowship with me first. Kaya bago kayo lumipat ng church, mas mabuting makipag-usap muna kay pastor. Bago gumawa ng anumang decision, tulad ng tungkol sa trabaho o paglipat ng tirahan, dapat munang makipag-ugnayan sa mga leaders at pastor. That's the order. Yan po yung kaayusan. So don't decide alone. Kaya huwag kang magpasya ng mag-isa. Have a fellowship first. Magkaroon ka muna ng fellowship. Kapag napagpanatili tayo ng kaayusan sa loob ng church, tayo ay maaaring maging nakakaisa. Right? So, when we keep the order in church, where it's possible we become one. Kaya kapag napanatili nating mabuti yung kaayusan sa loob ng church, posible po na tayo ay maging isa. Then God can work through us. Kung gayon ang Diyos po ay makakagawa sa atin. That's why it's very important. Kaya ito po ay napakahalaga. Let's go back. Balikan natin unang Korinto chapter 14. Main verse. 14 verse 40. Balikan natin 14 verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Kain ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. We think about one more thing. Pag-isipan po natin isang bagay. In order, and decently, it means dapat maayos ang ating buhay. Maayos ang ating buhay. Dapat magkaroon ng kaayusan ang ating buhay. Kung hindi, magiging magulo ang isip at hindi tayo makakapag-focus sa mga gawain ng Panginoon. Halimbawa, right? Dapat maayos ang mesa upang mas makapag-focus sa pag-aral. Tama po ba? You have a table, the student, you have a table to study. Sa mga estudyante, meron kayong mga lamesa po para makapag-aral. But many things complicated. Pero napakarami po yung magugulo. Might have to focus study, right? Kaya napakahirap pong mag-focus sa So pag-aaral. it's better you clean.
Kaya mas mabuting linisin po iyon. Yeah, arrange it. Sa ayos The po. book, Yung mga libro. note, naintindihan? Yeah, it's a order. Yan also, po right? yung kaayusan. 나인티냐? 할림바와 we listen to the word of God in church today, right? Halimbawa, ngayon po, di ba nakikinig tayo ng salita ng Diyos? My order. We put the table line. Kaya inilagay natin yung mga table na may linya po. Then we can more focus, right? Kung gayon, makapag-focus tayo. Let's suppose wallang table, just that somebody sit, somebody stand. Pagpalagay natin walang lamesa, may nakaupo, may nakatayo, No order, right? walang pagkakaayusan po. 나인티냐? Our life need to arrange well, Kaya yung ating buhay dapat pong maayos na mabuti. not complicate. Hindi po magulo. Then we can focus on our Christian life. Kung gayon, makapagtutuon tayo sa ating buhay Kristiyano. kinakailangan ng ayusin ang iba't ibang komplikadong ugnayan. We have many also complicated relationship with the people in this world. Napakarami din natin mga mahihirap o kahirapan o kaguluhan sa mga tao sa sanlibutan ito. But in that situation, you cannot focus on your Christian life, right? Subalit sa ganung sitwasyon, hindi ka makapagtutuon So sa you iyong buhay need to Kristiyano. arrange again. Kaya kailangan mo po yung relationship with isayos. the people. Yung relasyon mo doon sa ibang mga tao. That's why after salvation, we need to make a more simple life. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan natin gumawa ng isang simpleng pamumuhay. What about you? Paano naman po kayo? Your life, simple life, Yung inyong buhay, simple po ba? or very complicated life? O napakagulong buhay? Yeah. It's not order. Hindi po yan yung kaayusan. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga handog na pangkatay, burnt offering, ay dapat ayusin at ilagay ng maayos. Buksan mo ang Biblia, Leviticus chapter 1. Levitico, Kapitulo 1, Leviticus chapter 1, verse 7. talata 7 po. Leviticus chapter 1, 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Maglalagay ang mga anak ng paring si Aaron ng apoy sa ibabaw ng dambana at aayusin ng kahoy sa apoy. Ayusin ang kahoy sa apoy. Right? Just to, the burnt offering, right? Burn the whole body of an animal, right? Kaya yung handog na sinusunog po, susunugin itong mabuti yung katawan ng hayop. No need, right? No need to set in order, right? The wood, right? Just will burn by fire, right? Kaya hindi na po kailangan ayusin pa yung kahoy dahil masusunog naman talaga. But God commanded, Pero inuutos pa ng Diyos, set in order. merong kaayusan. Like the wood. Ayusin po yung kahoy. Kagayto, right? Arrange. God commanded, right? Iniutos po ito ng Diyos. Set in order. Kaya ayusin po. It explains, right? Our Christian life should be like that. Pinapaliwanag po natin yung ating buhay Kristiyano ay dapat pong maging ganito. Kung minsan, may mga tao sa loob ng church na walang kaayusan. Sila ay mga tao na hindi nagtatrabaho at walang kaayusan. Second Thessalonians chapter 3. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3. Chapter 3, verse 10 and 11. Talata 10 hanggang 11. Chapter 3, 10 and 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain, sapagkat aming nababalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man lamang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok.
namumuhay sa katamaran, hindi man lamang gumagawa sa halip ay mga mapanghimaso. Namumuhay sa katamaran, but the English translate, it is the disorderly manner. Pero sa English translate po, yung walang kaayusan po, yung ugaling walang kaayusan. It means walang kaayusan. Walang kaayusan. Yeah. Kahulugan ng walang kaayusan. Ano ang kahulugan ng walang kaayusan? Ito ay nangangahulugang walang balanseng naitagtak. Balancing. Alam mo ba? Balancing. Ito ay walang kaayusan. Ang pagkakaroon ng balanse ay nangangahulugang ito rin ay nararapat. Nararapat. Yeah. Ibig sabihin ito ay nakasandal sa timbangan na may tamang balanse. Yeah. Halimbawa sa Biblia, sa Haring Belsasar ng Babylonia ay natagpuan ng kulang sa timbangan. Okay, buksan mo ang Biblia, Daniel chapter 5. Sa Daniel po, Kapitulo 5, Daniel chapter 5, 27. talata 27. Daniel chapter 5, 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. It says about King Belshazzar. Ang sinasabi po nito ay tungkol kay Haring Belshazzar. Yeah, so we need to understand in order, said in order, Kailangan natin maintindihan po yung may kaayusan. what it means. Ano po yung ibig sabihin? You know the balance? Alam niyo po ba yung timbangan? Kagaya right? Alam mo ba? Alam niyo po? Balance, right? Yung timbangan po. So it was used as a measure, right? Measure, right? Ginagamit po ito bilang timbangan. So yeah. That's why our Christian life should be balanced well. Kaya yung ating buhay Kristiyano po ay dapat balancing mabuti. Church life Ang buhay sa loob ng church, pamumuhay sa church, and worldly life at yung makamundong pamumuhay, need to balance. dapat po balanse. Then, yeah, each of the set in order. Kung gayon, yun po ay nakaayos. Yeah. So, we need to think about how to balance. Kaya kailangan pag-isipan, paano po ito mababalanse? Church life and this world life. Yung pamumuhay sa loob ng church at yung makamundong pamumuhay. Kinakailangan na maayos at may balanse ang mga gawain sa church at mga gawain sa mundo. Mga gawain sa pamilya, trabaho at paralan, kailangan balance. Halimbawa, ang masigasig na paggawa ng mga bagay sa mundo habang pabayaan ang mga gawain sa church ay hindi tamang balanse. Naintindihan niyo po? Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 2. Pilipos po, Kapitulo 2. Philippians chapter 2. Pilipos, Kapitulo 2. 21. Talata 21. Philippians chapter 2, 21.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan. They focus on this one, right? Nakatuon po sila sa sanlibutan ito. Ito, right? The balance. They focus on worldly life. Katulad po nito, nakatuon po sa kamundong bagay, buhay. It's not in order. Hindi po yan yung kaayusan. Kailangan balance. Kailangan po ay balanse. You check yourself. What's your balance? Siyasatin mo po ang iyong sarili. Ano po yung kalagayan ng inyong nung timbangan niyo po? Your balance was not like this? Yung inyong balanse po ba, timbangan na hindi katulad nito? It's not in order. Kung gayon, hindi po yan yung kaayusan. You have to make balance. Kaya kailangan niyo pong gawin itong balanse. Yeah. Sakabaliktaran ang masigasing na pagtatrabaho sa mga gawain sa church habang pinababayaan ang mga bagay sa mundo ay hindi rin tamang balanse. Ito. This time. Hindi balance, right? It's also not set in order. Hindi rin po ito nasa kaayusan. Sa mundo, kailangan nating maayos na panatilihin ang ating mga posisyon. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 7. Unang Korinto, kapitulo 7. Chapter 7, verse 20. Kapitulo 7, talata 20. Unang Korinto chapter 7, 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ang bawat isa ay hayang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. When we are saved, we are called. Nung tayo po'y maligtas, tayo po'y tinawag. That's why you have the physical position in the world when you are saved. Kaya meron kang physical na katayuan sa mundong ito nung ikaw po'y maligtas. You are saved when you are school. When you are in school. Nung maligtas ka, ikaw ay estudyante. It's your position. Yan po yung katayuan mo. You are called in the workplace. You are saved in your workplace. Nung tinawag ka, ikaw ay naligtas. Nung ikaw ay nasa sa trabaho, yan po yung katayuan mo. You are saved when you are housewife. Naligtas ka bilang isawang babae. It's your position. Yan yung katayuan mo. It's your physical. You have a usual physical position. Kaya meron kang physical mong katayuan. That's why you have to keep your position. Kaya kailangan mong panatilihin ang iyong physical na katayuan. Dapat tayong magbigay ng magandang halimbawa sa trabaho at paaralan. Then you can keep this balance. Ngayon, mapapanatili niyo po yung timbangang ito. You are diligent in church. Masigasig ka sa loob ng church. You neglect your work in this world. Pero pinababayaan mo yung trabaho mo sa sanlibutan ito. It's not balance, right? Kaya hindi po yan balanse. Sa halimbawa, Biblia, si Daniel ay napaka-masigasig sa kanyang trabaho, kaya walang mahanap na pagkakamali. Buksan mo ang Biblia, Daniel chapter 6. Daniel, kapitulo 6. Daniel chapter 6 verse 4. Chapter 6 verse 4 po. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Yeah, we know, right? Daniel really served the Lord. Tunan po natin na si Daniel talagang pinaglilingkuran niya ang Panginoon. Even though he was in danger to die, he kept his faith. Kahit na siya ay nasa kapahamakang mamatay, napanatili niya pa rin yung kanyang Whatever pananampalataya. situation he was, he served the Lord, right? Nasa anumang sitwasyon siya naroon, naglingkod siya sa Panginoon. But it doesn't mean he neglected his physical position in the world. Pero hindi yun ibig sabihin na pinababayaan niya yung kanyang physical na katayuan sa mundong ito. Yeah, he was really faithful in his work. Talagang siya ay tapat sa kanyang gawain. That's why he became the prime minister of the strong country. Kaya siya ay naging punong ministro ng isang malakas na bansa. While he was alive, right, he experienced three kingdom. Kaya habang buhay pa po siya, naranasan niya po yung tatlong kaharian. Babylon. Babylonia. Here he became prime minister. Dito po naging punong ministro siya. Because he was very faithful in his work. Dahil napakatapat niya po sa kanyang trabaho. Media. Yung media. And Persia. At yung Persia. He continued his work, right? Patuloy niyang ginawa yung kanyang trabaho. Actually, it's not easy, right? Sakto na hindi po yun madali, If di ba? a kingdom change, usually the original minister they expired, right? Kaya kapag, sa katunayan po, pag napapalitan yung kaharian po, napapalitan din yung mga punong ministro. But right, he continued his work. Pero patuloy niya pong nagawa yung kanyang trabaho. That's why other minister, right, envied him. Kaya ibang mga ministro po, punong ministro na nainggit sa That's why kanya. they made a plot to kill him. Kaya nagawa sila ng sabuatang patayin po siya. They tried to search some mistake fault to him, Suminubukan nilang maghanap ng mga patayan ng pagkakamali niya. but they cannot find. Pero wala silang matagpuan. Right? Tama po. He was really faithful in his work. Kaya napakatapat niya sa kanyang trabaho. He completely kept the balance. At ganap niyang napanatili yung kanyang timbangan. So we have to know what's God's standard Kaya kailangan nating malaman ano yung pamantayan ng Diyos. in the balance. What's the God's standard? Sa timbangan po ano yung pamantayan ng Diyos. Right? $100. God's work. Anong percentage? 50? 50 po ba? Pareho, 100. Parehas din po, 100. It's God's standard. Yan po yung pamantayan ng Diyos. We have to do all well. Kailangan nating gawin ang lahat ng maayos. Not easy, right? Hindi po madali. Tama mo ba? Yeah, of course not easy. Opo, syempre hindi madali. But we have to do. Pero kailangan nating gawin. Then we can keep the balance. Kung gayon mapapanatili natin yung timbangan. It's God's order also. Ito rin po yung pamantayan ng Diyos. Sa church, nalilingkod ng huli sa araw-araw. Uni sa trabaho ay antok lamang araw-araw. Tama o hindi? Tama po ba yan o hindi? Not keeping the balance. Hindi niya po napapanatili yung timbangan. So, of course, as a Christian, we understand, right? Siyempre bilang Kristiyano, Sometimes naiintindihan po we are natin. so tired. Minsan to pagod do po God's tayo work, right? para gawin yung gawain ng Diyos. We understand. Naiintindihan po Yeah, natin. we pray for them, right? Pinapanalangin natin No sila. problem in church. Walang problema yan sa church. But the people in this world can understand? Pero yung mga tao na sa libutan ito, naiintindihan ba nila yan? They don't understand. Hindi po nila yan naiintindihan. In workplace, Sa kanyang trabaho, laging inaantok. they blame our church, right? Kung gayon, sisisihin nila yung ating church po, di ba? Why your church always late in church? Bakit sa inyo yung church, laging late si church? Why your church always go to church every day? Bakit araw-araw nagpupunta kayo sa And church? you neglect your work, always sleep. At pinababayaan mo yung trabaho mo at lagi kang inaantok. Right? Our church will be blamed, right? Kayo yung church natin yung masisisi. Hindi tama.
it's not keeping the balance. Hindi po yan yung pagpapanatili ng balanse. Yeah. Of course, we have to try our best in church work, right? Siyempre, kailangan natin gawin yung ating mga kaya sa gawain ng church. It's God's work, right? Yan po yung gawain ng Diyos. But yeah, we also do our best in this work. Pero gawin din natin yung ating best sa sanlibutan ito. So, sometime, right, we have the situation, we are very late in church for the ministry in church. Minsan po, di ba, may sitwasyon tayong nalilit po tayo sa mga gawain ng church. It's possible, yeah, for the special purpose. Posible po yun para sa mga espesyal na dahilan. But if we always, every day late, it's not good. Pero kung palagi po, araw-araw tayong late, hindi po yan mabuti. For special purpose, for a while, it's okay. Possible. Para sa special na layunin o sandali, But if pwede we po. always late in church, it's not okay. Pero kung palaging late sa loob ng church po, hindi po yan maganda. Naintindihan niyo po? Yeah. I think we still have many things to learn, but it's not enough time. I think let's continue. we need to learn more for the balancing our Christian life. Kaya kailangan nating higit na matutunan pa po yung ating balancing sa ating pamumuhay Kristiyano. Anyway, God set the order in church. Gayun pa man, italaga ng Diyos yung kaayusan sa loob ng church. And when you obey to this order, you can be blessed. Kaya kapag sumunod ka sa kaayusang ito, ikaw po ay pagpapalain. It's for you. Yan po ay para sa iyo. And we have to also keep balance well in this world. At kailangan din nating panatiling balanse po yung sanlibutan ito. Okay. Manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at mapapala. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataong na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa buwang ito, may mga plano para sa Cell Group 1 and 2 Bible Seminar. At sa susunod na buwan, may Grand Bible Seminar with the Korean Mission Team. Naway natulungan mo kami sa mga Bible Seminar ito upang maraming kaluluwa ang makatakbo ng kaligtasan. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.